Yes po, sir. Okay, so tuloy ko lang po round 2. So nakagawa na po tayo ng text dun sa circle path na ginawa natin. Okay? Tapos, kailangan magkaroon siya ng dilaw dun sa text na yon. So, paano natin didiskarte yan? Mag-create lang po ulit tayo ng circle ulit. Okay? Tapos, gawin natin yellow. Kunin lang ulit yung kulay natin. Yung kulay ng dilaw ni ITI. Okay. So now, since nauna natin gawin yung text, natakpan siya. Okay, so paano natin papapuntahin sa likod to? Pupunta tayo syempre dito sa panels natin. Ay, baka hindi pala kita ito sa recording. Okay. So tignan natin, pag sa panels, tignan natin tong layer panel na to. Okay, o yan. Meron tayong isang layer lang. Tapos, pag in-expand natin siya, makikita natin yung mga sub-layer niya. So kung mapapansin nyo, pag sinelect natin tong circle na to, yung kulay dilaw, ito siya, yung highlighted dito sa layer panel natin. So ibig sabihin, siya yung nauuna. So kung malaki yung size niya, matatakpan yung nasa likod. Kasi mayroon siyang fill color. Now, paano po natin siya papapuntahin sa likod? Pwede natin gawin, move natin pababa. Okay? So, or pwede na din naman, pag nakaselect yan, na-control Z lang ako arrange natin dito, tapos, send backwards para mag-move siya ng isa. Okay? Ang kinaibahan, pag nakita nyo dito sa mga quick actions na may send backwards tapos may send to back. May bring to front tapos may bring forward. Okay? Kapag send to back yung ginawa natin, i-skip niya lahat yan. Pag send backward kasi isa-isa yan. I-skip niya. Kapag send to back, mapupunta agad siya dito sa pinakadulo. Ay, puta. Hindi ko alam kung nakikita pala nung ano. Sana makikita nyo ngayon. Hindi ko lang alam pag nag-record kasi yung parang meron ditong mga mukha nung chinecheck ko yung mga recordings. Okay, so ganun. So kapain nyo na lang, naturo din naman sa inyo dati yon. At least, nare-review natin ulit. Okay, so ayan, kasi yan kasi yung mga kailangan yung techniques, lalo na pag kayo na po mismo yung mag-design. Again, nagre-recreate pa lang po tayo ng logo So sa mga susunod pa po nating task o yung mga sa susunod pa nating activity, syempre mas mahirap yung mga nagagawin. So mas marami lang tools na gagamitin kayo. Okay? O now, ayan, pwede na siguro yan. O liitan lang natin ng konti yung size. Yan, okay na ako dyan. Tapos, kulay white. Select lang po natin ulit to. Tignan natin kung mababago yung kanyang, tanggalin ko nga mo. Mawawala yung kulay niya talaga. Okay. Sa text pala siya magbe-base. So, kailangan lang natin ulit ng puti na bilog. Okay, mag-recreate lang tayo ulit ng circle sa unahan. May lips tool na ba ako? No. Kailangan wala selected. Tapos, gawin natin white yung fill color. Ayan, para matakpan. Okay na ba? Medyo same na sila, di ba? Now, ang difference lang, wala siyang, ano napapansin nyo? Ano yung nandito niya? Anong tawag ulit natin dito? Sige nga, kung nakakasunod or kung gising pa kayo, sagot ka kahit sino dyan. Wala po siyang outline sa Wala gilid. siyang outline. Very good. Buti po si Alvaro, lagi nandyan. Ano po? So, paano po natin siya lalagyan ng outline kagaya nung nandito? Punta tayo dito sa control panels. Tapos, ito po yung ating outline. Again, ito is fill color, kulay sa loob ng shape. Yung outline, ayan yung guhit o linya sa labas ng shape. So, click lang natin to, tapos mag-create lang tayo ng itim. Tapos, ito naman yung size niya, kung gaano kakapal yung linya, pero okay na yan na 1 point lang. Tapos, okay na yan, goods na yan. Ganun din gawin natin dito sa layer natin na dilaw. Okay, select natin to. Tapos, ganun din. Lock lang. Tapos, naka-1 din naman siya. Okay na yan. Ayan, so nagkaroon na siya ng outline. Okay? So now, ano na lang yung problema natin? Pwede na natin siya ilagay dyan. Saan natin? Uy, so ganyan.
Pag nilagay natin, di ba kanina nasa taas, ito yung una natin ginawa. Pupesto na natin siya dito. O, ano nangyari? Bakit nagkaganon, hindi siya makita? Mas nauna niyo po kasi yung ginawa, sir, kaya hindi po siya mapunta sa harap. Kailangan po siyang isend to front. Yun, very good. O, ano po? So, nandito natin makikita sa layers panel. So, kailangan natin i-move siya sa harap. Okay? So, pwede tayong gumamit ng shortcut key, control, uh, close bracket, yung katabi ng enter. Okay? So, ayan, nakikita nyo, nag-move siya pa isa-isa. Pero pag gusto nyo, for example, nandito siya sa pinakadulo. Okay? So, tapos ang dami-dami niyan. Mas marami pa dyan. Para mag-shortcut key nun, control shift, tapos open bracket, ay close bracket pala. Ayan. Para automatic, isang pindot nyo lang, nasa dulo na siya. Okay? Tapos pwesto lang natin dito. Tapos malamang ganun din mangyayari dito, natatakpan siya. Okay? So, ganun din. Control shift, tapos close bracket. Para automatic, mapupunta na siya dun sa harap ng layer. Okay, naintindihan po ba? Yes po, sir. Mamaya na natin ayusin. Kasi meron pa tayong kulang na ito, yung mga boxes ni IETI. So ito is nagsisimbolize ng letter ng IETI. So very obvious naman siya, di ba? IETI na pinagsama lang sa isang box. So ito medyo may technique kung paano natin siya gagawin. Okay, so stay focused. So una natin gayahin is yung loob na lang, yung IETI mismo. Okay. So, create lang tayo ng rectangle tool. Wala siyang outline. Gawin lang din natin white. Yan. Tapos, create tayo ng 3 boxes. Aso nyo, patayin nyo muna yung aso. Sabihin nyo, manahimik. Aso nyo, gutom na. Yan. Para lang din may guide, may reference tayo sa sulat. Kaya ako nilalagay. Tapos, duplicate na lang natin to. So, para hindi na tayo mag-create ng paisa-isa, kasi halos pare-pareho naman yan. Yung ilan to? 5 na to. Na box. So, pwede natin i-duplicate. So, paano tayo mag-duplicate? Kailangan naka-selection tool, tapos hold nyo lang yung alt, saka kayo mag-move. Okay? Kasi pag minove nyo lang yan ng walang alt, mamumove nyo lang sa ibang pwesto. O, pag nilagyan nyo ng alt, ayan, pwede nyo siyang i-duplicate. Okay, ulitin ko, hold alt, tapos ganyan. Tapos isa pa. Diba? Wala, ganun din sa kabila. Okay, so medyo kamukha na, no? Now, ang gagawin naman natin, medyo curved kasi yung edge nito. Dito rin, dito. Tapos, meron siyang, tawag dito, parang kawit. Okay, so parang may kinagatan dito. So, gagayahin din natin yon. So, kung mapapansin nyo, hindi siya pixelated, di ba? Pag tayo na yung nagagawa mismo ng shape. Okay, so, ayusin lang natin yung margins. Kailangan pantay-pantay ito eh. Napitan lang natin ang konti. Saan? Ay, gusto na ako dyan. Now, para magawa natin yung unahin natin tong curves ng corner ng 4 na box na yon. Okay, so paano natin gagawin yon? Select natin yung box, tapos nakikita nyo to. Pag minove natin yan, magkakaroon ng curve. Okay? Kaya lang ang nangyari, lahat is naging curve. Pero ang gusto natin, ito lang. So now, para yung specific lang na corner yung gusto natin i-curve, hold nyo lang yung control yata. Hindi rin. Panghula muna tayo. Shift. Hindi rin. Alt. Lo, nakalimutan ko na.
Aba, kailangan i-select lang muna. Select natin isa, tapos, ayun. Nakalimutan ko na kasi. O, lagyan nyo na rin ng, nakikita nyo naman siguro sa screen, may radius na sukat. So, ayun na lang din sundin nyo. Kailangan kasi same para pare-pareho sila ng pagka-curve. So, may radius na 0.05 inches. Okay? Again, do the same thing sa other boxes. Select nyo muna. Tapos, iselect nyo muna tong gusto nyong particular na corner na gustong i-curve. Left click nyo lang ng isa. Tapos, saka nyo siya i-move. Again, 0.5 yung kailangan natin. Then, same thing dito naman. Select. Tapos, 0.5. Ayan. Ganun din po dito. Nasusundan pa po ba? Yes po, sir. Yun. Okay. So, medyo okay Yes, na. sir. Kuwang-kuha na, di ba? Wala, ang problema na lang natin yung ito, yung bawas dun sa boxes. Ano nga po ginawa? Kalimutan ko. Ayun, naalala ko na. So, palakihan ko lang to ng konti para pantay-pantay yung ano niya. Hindi na yan, babawasan ko naman. Yan. Okay, so para magkaroon tayo ng cut dito sa corner niya, pwede natin gawin dyan is shape builder tool. Okay? So, ang gagawin natin ng shape builder tool, ito yung tools na pwede kang mag-delete or mag-add ng shapes sa particular shapes na gagamitin mo. Okay? So, nahin ko muna dito sa gitna. Ito muna, kukunan ko to ng curve na bawas. Pero alalahanin ko muna, nakalimutan ko. Select lang muna ako dito. Itong tatlo yung selected ko, tapos mag-create lang ako ng circle dito. Hindi. Mamaya na pala ako mag-select. Create lang muna tayo ng below. Duplicate ko lang. Ganun din dito. Tapos dito. Yan. Okay, so ang purpose niyan, di-delete ko kasi yan. So pag na-delete ko tong shape na to, ibig sabihin kasama yung mababawasan din yung box na ganito na susundin niya yung linya yung below. Okay, so ito, try natin. So select lang muna natin, unahin natin tong tatlong shape na to. Yung dalawang rectangle, ito, and then yung rectangle. So select lang muna natin. Kasama tong circle gamit tayo ng selection tool, tapos mag-create lang tayo ng selection para selected yung tatlo na yan. Kasama yung circle. Tapos, gamitin natin tong shape builder tool. Ayan. Pag naka-shape builder tool na tayo, kung mapapansin nyo, kung ano lang yung selected na shapes, dun lang siya mag-apply. So yan, nagkakaroon siya ng shading, di ba? Ayan, kagaya yan. Pero pag dito natin tinapat sa hindi naman selected, wala siyang pakialam dyan. Ibig sabihin, hindi niya yan magaganap. Okay, so now, i-delete lang natin yung, ang kailangan nating ma-delete, itong part na to, ito, and then ito. Okay? So, para ma-delete natin yan, hold natin by default, kung mapapansin nyo, wala akong nakapindot sa keyboard. Naka-plus sign yung mouse cursor. So, ibig sabihin, pwede siyang mag-merge ng shape. Okay? So, ayan, naka-plus sign siya. Para itong dalawa, yung bilog na to, tapos itong rectangle, mag-merge, pwede ko siyang iselect. Okay? So, mag-create lang ako ng selection na ganyan. Ayan. So, parang pinagdikit ko sila. Tapos, bibitawan ko lang yung left click. Ayan. So, isang shape na siya. Kung mapapansin nyo. Okay, wala na yung circle na nakaguwit dito. Shape builder tool na. Now, ito naman, pag minus yung pinindot natin, ang gagawin, magbubura to ng shape kung ano yung nakatutok sa kanya. Okay, so again, mag-create lang tayo ng selection. Naka-hold ako ng alt, tapos ganun lang. Ayun, bawas. Di ba? So ayan, tignan nyo yung tatlong selected natin. Nakuha natin yung curve size ng circle. Okay, so pag sinum out natin, ganyan na yung
itsura niya. Okay? Ayos? Ayos ba? Yes So po, now, sir. you will do the same thing dun sa mga Okay, natitira. sir. Okay. So again, select ulit natin yung i-apply nating mga shapes. Select natin tong rectangle pa rin, dalawang box kasi ito naman yung kukunin natin. Ganun lang din. Okay, so selected na sila. Ito, hindi yan kasali. Tapos gamit ulit ng shape builder tool. Ayan. Add lang natin. Tapos ito, buburahin natin. Ay, hindi pantay, oh. Hindi siya pantay. Hindi natin. Kasi malaman kung pantay o hindi. Yan, pwede. Tingnan na lang siguro. Yan, okay na siguro yan. Select ulit natin. Shape builder tool. Tapos, ganyan lang. Tapos ito, delete natin. Yan, ayos na yan. And then, yung ating dalawa, ganun ulit. Select natin yung mga shape na yun, shape builder tool. Tapos, samahin natin yan. Tapos, delete natin to. Add. Yan. Then, the last one. Make builder. Tapos, add. Then, minus. Yan, kuwang-kuha na, di ba? O now, kailangan natin yung, ito muna, yung box na puti. Ganun lang din yan. Mag-create tayo ng rectangle. Tapos create tayo ng box. Ano, natatakpan na naman siya. Ano naman ngayon yung gagawin natin para lumabas yung nasa likuran niya? Pupunta po ulit tayo sa layering section. Baba lang natin to. Siguro mga hanggang dito. Ay, yun lang. Anong nangyari? Nagkapatong-patong kulay puti rin pala kasi siya. Kaya wala nagkaroon ng difference. So, gagawin natin, ito lang kailangan natin, no? So, gawin natin, wag natin siya lagyan ng fill color. Ayan. Malalagay natin sa kanya is outline lang. Okay? So, lagay tayo ng puti na outline. Ayan. Tapos, palakihin lang natin yung stroke. Siguro mga 3. Palampa natin, mga 4. Pwede na siguro yan. Tapos, try natin i-bend. Yun, oh. O, di ba? Mas maganda pa yung gawa natin kaysa dun sa dinownload. O, kuha, di ba? O na, ang kailangan naman natin is yung green. Okay, again, mag-create tayo ng green na box na mas malaki. O, yun lang. Kung ano kasi yun na nagawa nyong shapes, pag-a-apply yun. Dito, kagaya niyan, naka-stroke. Dito niya lang po ulit baguhin sa control panel. Now, baka malito kayo kapag depende po kasi sa workspace na ginagamit nyo. Okay? So ito, gamitin nyo na lang lagi. Click nyo lang to dito sa menu bar. Click nyo lang to, dapat naka-Essentials Classic kayo. Kasi kapag ibang workspace yung nagawa nyo, minsan, wala yun. Wala kayong makikita dito, pati dito sa panels. O iba. So, baka magtaka kayo, wala yung ginagalaw ni Sir dito sa ngayon. Para makita nyo yun, click nyo lang to, tapos Essentials Classic yung piliin nyo. Para ganitong setup din yung makita nyo sa inyong workspace. Okay. So again, punta tayo dito. May shape na tayo. Hindi natin kailangan ng stroke. Cross out natin siya. Ang kailangan natin is fill color na green. Okay. Kailangan natin yung kulay na green na ito mismo. Ay dropper tool ulit. Ayun. So nakuha natin yung green. Ngayon, anong nangyari? Nasa harapan siya. So i-move lang natin pababa. There are many ways kung paano nyo i-move i-arrange yung layers. Dito na lang, pwede na yan. Yun, oh. Okay, oh. Tapos, i-bend lang natin or gawin lang din natin rounded yung corners niya. Okay na ako dyan. Tapos, select na natin to. Now, para hindi magulo, pwede nyo i-organize yung layering nyo kasi kagaya yan, sama-sama yan. Okay? Now, kapag select to, ibig sabihin yung mga selected na yan, yan yung group of shapes na nagbubuo dito sa logo na ginawa natin. Okay? So, para at least maging organized kasi pag dumami na yung mga designs na ginawa nyo, kapag marami na kayong
layers na pinagdalagay dyan sa artboard nyo, ang gulo na yan. So para ma-organize nyo, pwede nyo gawin, pag-iwahiwalayin nyo siya ng layer. Okay? Paano nyo gagawin yon? Pwede kayong mag-create ng new layer dito. Tapos, pwede nyo i-rename kung anong layer ba yan. Okay? So, lagay na lang natin dito, box, logo. Pwede na yan. Tapos, cut lang natin siya. Selected naman siya dito sa ating document window. Tapos, pagdating dito sa layer panels, makikita nyo kung ano yung mga shapes na selected. Kapag naka-highlight dito sa gilid. Okay? And then the rest, hindi siya selected, ibig sabihin, hindi siya applicable kung ano yung gagawin yung changes. Now, para i-move natin yung mga yan ng sabay-sabay, pwede natin gamitin yung cut or control X. Okay, kinat natin siya, tapos make sure na selected yung layer na ginawa nyo. Ayan. Tapos, dun nyo siya ipipaste using control B. Nagbago siya ng pwesto. Okay? So, pero, pwede naman natin siya i-move. O yan, lagay natin dito. Mamaya na natin i-resize. Diyan. Kaya lang, ang nangyari, magkaibang layers na siya. Okay? So, ang purpose kasi noon, para organize yung inyong layers panel. Kasi mamaya, itong box nyo, nandito pala, hanap kayo ng hanap dito. Okay? So, maalaman nyo kapag marami na kayong ginagawa. So, dito pa lang din, makikita nyo na kung paano. Okay, tapos, okay na, pwede na natin i-organize to. Meron na tayong logo ng ATI, i-arrange na lang natin ng positioning. So, dapat isakto natin siya sa sukat ng artboard natin, which is 5 by 5 inches. Okay? So, unahin ko yung bilog. Tanggalin ko din muna ulit to. Yun lang. So, isa. Kaya ka na. So, unahin natin dito. Pwede natin siyang i-resize. Para sakto, magiging 5 by 5 inches siya. Sakto nyo dito sa pinakadulo Ayan, okay na yan. Move na lang natin ng konti pa. Ayan, goods na yan. Tapos, saka natin ipasok to. Pwede natin lakayan ng konti. Baba lang natin. Okay, tapos ito na. Yun. Konting arrangement na lang. Pwede kayong gumamit ng arrow keys. Okay. Now, ang magiging problema dyan, pagka gusto nyong i-move ng isa, hindi siya sumasama, di ba? Okay. Now, kung isa-select naman natin, nauna na natin yun, di ba? Kung isa-select natin, mag-create tayo ng selection, masasama yung likod natin, ang magagalaw natin kung ano yung selected. Which is, ang purpose natin, ang gusto na lang natin galawin ng sabay-sabay, itong square na logo natin. Which is, hindi natin magawa. Kasi pag sinelect ko yan hanggang dito, tapos pag minove ko, kasama yung bilog. Okay? Now, para maiwasan nyo yun, pwede nyo gawin, select nyo muna itong bilog na to, yung may International Electronics. So, once na-selected nyo yan, dito highlighted siya. Okay? Pwede nyo gawin yung i-lock, toggle lock nyo yan, tatlo na yan, para hindi nyo siya mamumove. Okay, so ayan, kapansin nyo, mayroon siyang lock button dito. Hindi nyo siya pwedeng i-move or hindi nyo siya pwedeng i-select. So, hindi siya gagalaw. Okay? Now, kapag sinelect natin, kagaya ng ginagawa ko kanina, ayan, nag-create ako ng selection. Ang pwede ko lang galawin is ito. Nakukuha pa ba? Ganun po yung mga techniques kung paano nyo i-navigate kapag kayo na mismo yung magdi-design. Ano, malinaw pa, no? Ayan, ganun. So, ngayon, mamumove na natin siya freely nang hindi siya nag-iwalay. Okay? Now, ang kagandahan din kasi kapag organize yung inyong layer panels, kagaya niyan, itong box natin. Kapag gusto nyong i-lock sila ng sabay-sabay, hindi nyo na iisa-isahin na ganyan. Okay? Since na nasa isang group sila, okay, sige, sample ko din sa inyo. For example, ito lang yung mga nakalock. Okay, tapos mag-move tayo, move natin dyan. Hindi natin masasama kung ano yung naiwan kasi nga, nakalock sila dito. Okay? Now, kung gusto nyo hindi makalock yan, hindi na kayo magkiklik ng paisa-isa, pwede nyo gawin yung layer mismo para applicable siya dun lahat sa lahat ng sub-layer niya. Ganyan. Hindi na siya magagalaw. Kasama to kasi nakalock din. Okay, naiintindihan? Yes po, sir.
Copy po, sir. Ratio lang natin, konti. Now, compare nyo ngayon, ano yung mas magandang logo? Yung ginawa nyo o yung dinownload nyo? Siyempre yung gagawin nyo kasi pag dito nag-recreate kayo ng logo using Adobe Illustrator, hindi yan magiging pixelated kahit anong zoom pa yung gawin nyo. O, napapansin nyo yan, di ba? O, kahit anong zoom pa yan, o, hindi yan nagiging pixelated. Compare nyo sa dinownload na image. O, di ba? Now, yan po yung kagandahan kapag gumagamit po kayo ng Adobe Illustrator. Okay. Now, meron na kayong logo ni IETI. Ang gagawin nyo, hindi nyo na kailangan na record yung video ha. Gagawin nyo na lang, save nyo na lang as PNG. File, export as PNG. Save nyo na. Once na na-export na, okay. Tapos, saan siya mapupunta? Ito na siya. Ito. Yan na po yung logo nyo mismo. Uy, nagang. Ito. Uy, nag-close. O yan, o. Pag na-save nyo na as PNG, yun na po yung i-upload nyo sa individual folder nyo na nandito. Okay. So, nakuha ba? Yes po, sir. Yun, o. Any questions po regarding sa activity na gagawin? Sir, ano pong name ng activity po namin lalagay? IETI Oo, logo ano? lang po. IETI logo, lagay nyo. Lagyan nyo Yes, na sir. lang ng numbering to per activity. O. Gawin nyo na lang sample to. Gagawin ko na lang sample yung kay Alvaro. PA1 na lang din. Prelim activity number 1. Kulang na. Close ko na to. Hindi ko na ako mag-ano para hindi ako nagkukulang sa memory. Ito pa lang naman yung pangalaman yung activity. Tapos, isa pa pala, kailangan ko ng proof of enrollment nyo. Kung registration form man yan or resibo, picturean nyo, upload nyo na lang din dito sa folder. Para updated din ako kung sino pa ba yung enrolled or hindi enrolled sa inyo. Okay, malinaw? Kaya kagaya nito, may Pay1. Yun po yung ginawa natin last time. Nag-copy lang tayo ng existing logo na. Anything logo na gusto nyo, yung pinakamadali. Tapos, next is, i-recreate nyo lang yung logo ni IETI. Yan. Uy, bawal. Baka may gawa ka na. Okay, so yun, naintindihan po ba? Yes po, sir. Ano, any questions po regarding sa activity na gagawin? Kailan po, sir, yung deadline po? Okay, ang deadline po niyan, check ko ulit yan next meeting. O, nga ba na nun ha? Sige po, sir. 1 week ulit. O, tapos yung iba, wala pa naman. Sir, may tanong lang ako, sir. O, sige, ano yun? Pati po ba, sir, yung yung tapos na sa BGD, gagawa din ng logo? Mas maganda pa nga yun, hindi na kayo mahirapan eh. Kung nagawa nyo na yan last time, parang gagawin nyo lang ulit. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. O, ano pa? May questions pa? Wala na po, sir. Okay, so kung wala na, mag-check na lang po ako ng attendance. Stop ko na yung recording.